Dual role po ako today. Ako ang MC ninyo at ako din ang isa sa mga guest speaker. But that being said, no, first and foremost, I'd like to thank our dear President for having us today and giving us the opportunity to share what it is that we have. And also, I think very importantly, I'd like to recognize the efforts of Jurisa Asis, the President of Pasay Libertad, without which everything that we have today would not have continued or would have not been successful. Kasi sabi nga niya, 3 taon na pinaplano ang activity na ito at sabi niya, hindi siya papayag na hindi matuloy under her term. So, let's give her a round of applause. So, just to give a little background dito sa Rotary. Meron ba dito ang nakakaalam kung anong Rotary? Liban sa aming mga Rotarians? Meron ba? Wala pa. Okay. So, it's a very good opportunity. Di lang Rotary, pati ang Rotaract. So, just to let you know, no, the Rotary Club in the Philippines is the first in Asia. It was established in 1990. At sinimulan yan ng Rotary Club of Manila. Dito. And then, through the years, no, lumaki na lumaki ang organization ng Rotary. Na sa ngayon, sa Pilipinas, meron tayong 10 distrito. 10 districts, spanning Northern Luzon, yung dito sa atin sa may around the Manila Bay, on the west, the south, no, Visayas. Yan. Lumaki na lumaki siya. And in our district, sa ngayon, no, meron tayong 110 Rotary clubs. Ang distrito natin, ang 3810, ay kinabibilangan ng Manila area, Pasay, Cavite, at Mindoro Occidental. So kung napapansin natin, napapaligiran niya ang Manila Bay. So dami nitong mga clubs na ito, I think there are close to almost, I think 4,000 or if not more members. In Pasay alone, ang Rotary Club ng Pasay, naitatag kami May 20, 1959. We are already 67 years old to this year. Sabi nga ni Sir, hindi ko daw siya napapanganak. Napakabata. No? And kung tutuusin, no, ang mga clubs na sumama din sa atin ngayong umaga, ang Rotary Club of Pasay Silangan, ang Rotary Club of Pasay Mia, Manila International Airport, kung tutuusin, daughter clubs po yan ng Rotary Club of Pasay. So kami, 67 years old, ang Rotary Club of Pasay Silangan, 45. At ang Rotary Club of Pasay Mia ay 40 years old. Naalala ko ito kasi yung kanilang dating naging governor ng district, sabi niya, merong mahalaga sa 1984, pumasok si isip ko, yun yung taon na pinanganak ako. Pero yun din ang taon na tinatag ang kanilang Rotary Club. Ang kagandahan din nito is, itong 3 club na ito, from Pasay, Pasay Silangan at Pasay Mia, ito din yung 3 club na nagkaroon po ng district governor na naging head po ng lahat ng buong distrito. So baka susunod, meron na manggaling from Pasay Libertad in the future. Ang Pasay Libertad, napakabata pa. I think 5 years old pa lang. 3 years old, nako, napakabata. 3 years old, pero napakadami na ng ginagawa. The reason that I talk about the history is because I want to share that this is something that has started a long time ago and involves so many people. If you will know, ang Rotary, napapansin niyo ba yung mga ads na end polio? Na pag polio day, alam niyo ba na sa Pilipinas ginawa ang pinakaunang polio activity ng Rotary International worldwide dito in the 1970s. And that was because of the initiative of our Rotarians. So ang pinakapunto ko dito is, lahat tayo, meron tayong may babahagi. Lahat tayo may pagkakataon na magbigay, no? Bahagi magbigay, at we can also make a difference. No matter how big, no matter how small. Diba? Tapos, the only thing that we really have to ask ourselves is, what can I give of myself? Sometimes, a lot of people think that giving means giving money, no? Giving resources. But what is more important than money and resources is your time.
I think that is the most valuable thing that you can give. Because that is the only thing that you will never get back. Ang pera, pag ginastos mo, pwedeng kitain. Ang mga bagay na dinonate, pwede naman ulit bilhin. Ang mga bagay na tinuturo natin sa iba, may babalik din yan sa'yo. Diba? Na parang give and take tayo. Pero ang oras, yan lang ang isang bagay na pag binigay mo, hindi mo na talaga maibabalik. Giving is something that is very personal. Because when you give something of yourself, if you give something, you give a piece of yourself. Whether it is your money, your time, or your talent. Because when you allot all of this to people, the reason it has become very personal, because this is time away from your family, time away from your work, from school, from other responsibilities. But it is time that you decide to give freely so that you will be able to contribute. One of the things that I really cherish in Rotary is yung tinatawag nilang Rotary Way. Ano ba ang Rotary Way? Pag sinabi mong Rotary Way, sinasabi nila kanya-kanyang bayad, KKB daw, kasi kanya-kanyang ambagan. Pero pag tinitingnan ko kasi ang Rotary Way, nakikita ko na it is really saying, ito ang ambag ko. This is what I can contribute. At kung titingnan naman natin, hindi naman lahat tayo pare-pareho ang maiaambag. Ang mga iba, madaming resources. Iba, madaming connection. Ang iba, madaming talento. Pero, ang pinaka-importante dito is, bago ko hingin ng mga bagay na ano bang pwede sa akin, ano bang para sa akin, isipin muna natin kung ano yung kaya natin ibigay. Because if everyone thinks that way, there will never be any scarcity. Wala tayong pagkukulang. If we will, I might go a little biblical dito sa ating Di naman tayo ganun ka-religious, but dati, nung bata ako, kapag isipan ko, may siya kumain. Naalala mo yung kwento ni Jesus na yung 2 pieces of fish, or tama ba yan? 5 loaves of bread and 2 pieces of fish, or baliktad. Napakadaming tao doon sa pinuntahan nila. I think they went on a tour. Pero ano pa nila, di ba? They went on a pilgrimage of some sort. And then, problema nila is, lahat sila, walang dalang pagkain. Ano ba sabi ni Jesus noon? Give me your loaves of bread and your fish, and I will multiply it. For someone that does not believe in religion, or if you look at the scientific, or at least a practical explanation on what happened, yung sinabi lang naman niya is, bigyan niyo sa akin kung anong meron kayo, then paghati-hatihan natin. Kasi ang mga ibang tao, may dalang baon. Ang ibang tao, yung iba may dala, yung iba wala. So, pero, pag pinagsama-sama mo kasi lahat yan, there will always be more than enough. And I think that is what happened. The practicality of people saying, I'm willing to share, and yes, I'm willing to give. So, I invite everyone to look into the Rotary. Look into yung Rotaract. Actually, naisip ko nga ang City University of Pasay, napakalapit sa lungsod. Katabi-katabi talaga ng City Hall. Tapos, mayroon tayong Rotaract dito. Pero naisip ko nga kagabi, makapagtayo nga ng Rotaract at makapaghikayat ulit ng mga kabataan na sumali sa Rotary. Dati kasi meron kaming Rotaract, kaya lang lahat tumanda na. In the 67 years, yung mga dati namin Rotaractors ay naging Rotarian. So again, when Jorisa got in touch with me, sabi niya, Attorney, meron kaming project sa City University of Pasay. Ano ba natin pwede gawin? Naalala ko tuloy nung ako yung estudyante pa. Sabi niya kasi magbibigay siya ng laboratory equipment. Hindi alam ng karamihan, muntik na ako maging doktor. Kasi tulad po ninyo, ako din ay isang scholar ng bayan. Na ako din ay isang produkto ng educational system natin. Ako po yung nag-aral sa Diliman, sa UP. At yung kurso ko dati ay pre-medicine. Ngayon, ang problema namin noon, napakaluma na ng building. Napakaluma na ng mga kagamitan. At ito yung naging dahilan kung bakit ayoko na mag-medicine.
Ang hirap, wala akong makita sa sa mga yung microscope, yung ano ba tawag doon, yung slides. Doon sa tapos yung aking microscope, hindi ko maikot na maayos kasi kinakalawang na mas matanda pa yata sa akin. So nawalan ako ng gana na ayoko na. Pati yung yung mga sa anatomy, kailangan mo bang hulihin yung mga pusa. Saka yung mga palaka. Na, kasi yun yung i-dissect eh. Wala namang pambili dati yung mga estudyante. So that became a deterrent for me to becoming a doctor. Pamilya ko kasi puro doktor. Pero dahil doon sa kakulangan ng mga kagamitan doon sa UP na po yun dati. Dapat inisip natin, napakaganda, madaming pondo. Pero hindi din po eh. Kulang din. It's the same everywhere. There is not enough. And even what our teachers get is also not enough. That's why we need to rely on people that want to help, mga benefactors. Doon na nagkaroon ako ng flashback nung sinabi ni Jerisa, magbibigay sila ng lab equipment. Isa pa, sabi niya, attorney, magbibigay kami ng TV. Naalala ko tuloy nung high school kami. Ako naman, di ba, magkaiba. Nung high school naman, nanggaling po ako sa Ateneo. So nagkataon doon, isipin nila, kahit pa paano, mas may kaya yung Ateneo. Pero sa isang classroom, na 40 kami, ang pinapanood namin dati, kung hindi man naka-overhead projector, naka 21-inch screen na TV. Wala pong mga ganito nung panahon namin, nung ako ay nasa high school. Isipin mo, isang classroom na ganito kalaki, pero ang tinitingnan mo, kalahati lang yung screen na ito. So naisip ko, halika, nakita ko yung screen ng binigay ni Jerisa, sabi niya, 30-43 inch. Sabi ko, wag na, lakihan na natin yan, para mas madami makita yung mga estudyante. So tinlalakihan po natin, ginawa na natin 50 inch, para hindi kayo mahirapan. Isa pa, naghikayat din tayo ng ibang mga clubs na sumuporta. Si Gerald Isaga from Pasay Nia, gusto din niya mag-donate. Isa sa mga bagay na tingin ko, na palagi pinagagastosan, hindi lang ng estudyante, kung hindi ng mga guro at ng mga staff dito sa ay ang tubig. Di ba, yung mga bottled water natin. Magkano ba isang bote niya? Di ba? Hindi bababa ng 10 piso. Di ba? Araw-araw, 10 pesos. Sa isang araw, ilang beses ka inom? So, tatlo. So, dito 3 times, that's 30 pesos. 13 per day. Di ba? Tapos, in a week, times 7, that's 210. 210 times, sabihin natin, 22 days na yung not working days, but school days. Di ba? Jerisa, tulungan mo ako, mahina na ako sa math. 210 times gabi na lang 30 na lang, 30. 210 times 30. Siyempre kahit wala akong pasok ng ilong ko pa rin. But that's around 630, tama ba? 6,300. 6,300. Kung bottled water lang yan. Isipin mo, you could be spending 6,300 monthly on water, which is something that is supposed to be free. Kasi ang tubig naman natin, because yaman yan, di ba? Tinuro sa atin, that is our natural resource. So, nung pag-usapan, nagkausap namin yung MWSS, meron po silang project na refrigerated water fountain. So, ang Pasay Nia, on behalf of Pasay Nia, dahil wala pa po yung ating presidente, ina-announce ko po sa inyo, ang Pasay Nia ay magdodonate ng isang refrigerated water fountain para sa inyong university. Hindi nyo na kailangan bumili ng tubig, magbaon na lang kayo ng lalagyan. Hindi lang libre ang tubig mo, malamig pa. So, again, lumapit si Jerisa, napakadali niya sabihin, attorney, pahingi na ng pera, parang donation, bigay na lang natin. Sabi ko, ayoko. Di naman sa suplado ko, no? Pero ayoko. Bigay natin kung ano yung kailangan nila. At sinabi ni Jerisa kung ano yung kailangan nila. So kagabi, hinihikayat ko din yung presidente ko ninyo. Ipaabot natin sa iba kung ano yung naibahagi sa inyo para makainganyo pa tayo ng mga ibang mga gustong magsuporta. They need to know what it is that you need. They need to know what are the things that you don't have. Because there are so many people that want to help. They just don't know how. Let us be the catalyst so that other people will want to share. And sharing, of course, starts with all of us. So thank you very much and good morning. And now,